Ay, ano po siya mga sabi ko kasi sa chapter 36 po, bakit niya sinasabing nilalapastanganan ko ang Diyos dahil sinabi kong ako'y anak ng Diyos. Pinili ako ng Ama at sinubo niya rin dito sa mundo. Kung hindi ko ginawa ang mga pinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ng pinapagawa ng Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwala niyo ang mga ginawa ko ng maniwala sa Ama. Tayo na sa akin. Parang ano po, yung verse po dito na si Jesus po kasi parang yung mga Hudyo po dito that time, ano po? Ayaw siyang paniwalaan. Parang minamak po ni Jesus yung mga Hudyo na, hindi ba Diyos kaya ay sa susulat? Dahil akala po nila na inaangkit ng Hudyo na sila po yung pinadala na ano. Even si Jesus po yung pinadala, kaya sabi po ni Jesus hindi maaling baliwalay ng sulat. Kaya kung tinatawag ng Diyos ang mga binigyan ng mensahe niya, bakit sinasabi nila labas tanganan ko ang Diyos dahil sinabi ko anak ng Diyos? Sinabi ko na anak ng Diyos. So, hindi sinasabi ko yung pag sino tinawag. Pag sino ba nila pinagsalita ng Diyos ay mahal. Tawag na. Sabi po kasi ito sa Salmo 82 verse 6 po siya sabi mo, hindi ba, kayo'y tinawag na Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos. 82 verse 6 po. Kwento po kasi dun sa John 10:13 sabi po ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Tapos bumulot ng bato yung mga Hudyo po ba? Sorry po, tapos kasi po, ang bad nila kasi sabi na may pinatantay nga po ng Jesus sa sarili niya sa mga kakilip sa Diyos. Ano po? 82 verse 6 ng Psalms po. 6. Pinagsabihan ng Diyos ang mga namumuno. Kasi tingin na namumuno siguro Diyos sila. Sinabi ko na sa inyo na kayo ang mga Diyos, mga anak ng asa. Ngunit gaya ng ibang mga namumuno ay babagsak kayo at gaya ng ibang tao ay mamamatay din kayo. So ibig sabihin, huwag ka mag-rely sa 6. May karugtong sa 7. Gaya ng mga ibang namumuno ay babagsak din kayo. So ibig sabihin, hindi siya reference na kung sino nasumpungan ng salita ng Diyos, eh Diyos na. So, basahin mo na lahat. At huwag kang mag-rely sa kung anong nababasa mo nakita sa Reels. Dinideceive lang tayo nun. Basa agad sa Bible. Kaya kami dalawa ni Tita Mel, at Tito Mel. Tita Mel? Oo. Parang question mark sa amin, hanap namin na. Hanap namin agad. Tapos pag confused kami, babasahin namin yung ganyan. Kung hindi kami kontento, hanap kami ibang version ng Bible. Kasi even si Jesus po, dinanay niya po yung sarili niya na Diyos. Yes. Imagine mo yun siya na totoong Diyos, pero nagpakababa siya na. Philippians chapter 2 verse 6 po. Sige na, go. Patag ka ng Friday na. Marami ka mga tanong, mas mabuti mo. Kaya nga anak, mas mabuti yun anak. Rather na nasa utak mo yung mga tanong mo, iwaksi mo yan ng Friday. Magtanong ka na magtanong. Andito kami hanggang anong oras tayo pa? 11. Oo, nagdidiscuss ako. Sakto lang yung pagtapos nyo doon, nag-start pa lang kami. Oo. Kasi, kadalasan, 8:30 namin nag-start ng prayer meeting. Kailangan nga po na yun. Kasi nga nagpalaghihintayan pa may. Nagpupulitan pa. Kaya sakto yung pagtapos nyo sa office. Ang discussion 30 minutes lang, ang question isang oras. At dahil yung question na yan, natatagal ng mga Isang oras. Lalo na po yung sa kain dugo, sa PKP, mga ganyan po. Hindi gusto ko ba Tandaan natin na ang salita ng Panginoon nandito. Nasa nalagay natin sa puso natin, mas sabihin sa atin ng Panginoon kung ano talaga ang tuloy ng salita. Kasi pag dito lang yan, kabisarte ka tayo. Pero pag nandito, kahit walang sabihin ng Panginoon, may conviction, anak, ito ang totoo masalita ng Panginoon. Mga parang sa mga nakapanood ko. Oo, kaya kung manood, kami dito ba hindi? Pinapanood namin yung kwento niya. May dalawa pa kita. Joke lang. Kaya naman sa ko kanina sa binabasa niya na huwag nga daw matitay na susana. Hindi ka sasama. So, yun mo eh. Di ba, ano tanong namin ng Friday? Promise, kahit ano naman. Kahit ano. Doon kami natatanong. Kasi,
pag backup si Pastor ang Kaya, yung mga gumugulo sa isipan namin. Okay na lang. Si Ate Yoli kasama namin ha. May mga tanong din siya. marami, nakaraan. Lalapad yun. Latag mo Ay, lahat. tayo, tuloy na. Ayan. So, thank you Kuya